So, kamusta po mga ka-Streetwise? Ako po si Takero Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. So, mga kababayan, natatakot na po talaga itong mga DDS. Kasi po, mukhang malaki po yung tsansa na si Secretary Boying Rimulya yung magiging susunod nga po na ombudsman. Okay? So, ngayon dahil nga po dyan mga ka-Streetwise, no, itong si Marcoleta, nagpapansin na naman. Ay, di mula kayo niya, maraming salamat po, no? Thank you po, no? So ngayon dahil nga po dyan, gumawa po ng isang sworn opposition. Sinumpa ang pagtangke in Tagalog. Ito si Rodante Marcoleta. No? Sabi dito, no? Pinost niya pa talaga ito sa Facebook niya, no? Senator Marcoleta files a sworn opposition against Secretary of Justice Rimulya's ombudsman bid. Diba, the sworn opposition highlighted Secretary Rimulya's. So ano yung mga rason? Ano yung mga rason ni Marcolelat o ni Marcobeta para po tanggihan o pigilan yung pag-appoint nga po kay Boying Rimulya bilang ombudsman? So ito. So failure to demonstrate the required legal acumen, no, and adherence to the standard of probity based on his recent public pronouncement. Probity-based ka ba nalalaman? Alam niyo mga kababayan, kung usapin probity-based lang ang pag-uusapan natin, ikaw ang wala nun, Marcoleta. Kasi ikaw sumusuporta ka sa mamamatay tao. Yung mga pronouncement mo minsan, palpak, sablay, at hindi ka po nagiging senador ng Pilipinas. Nagiging senador ka ng mga Duterte. So ngayon kung ang reklamo mo na walang probity, itong mga statement po ni Secretary Boying Rimulya, ikaw po yun. Budok no? Walang yan. Ano ba kinakatakot nyo kay Secretary Boying Rimulya? Di ba? May pag-usapan natin yun mamaya. Okay. Sabi pa dito, affirmation of Senator Erwin Tulfos bending the law, it constitutes a violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability, CPRA. Okay. So ngayon mga babayan, no, so ginamit po ni Marcolelat, no, yung pagpabor nga po ni Secretary Boying Rimulya na sometimes kailangan nating i-bend yung law para po i-please po yung mga tao. Di ba? Ayun yung ayun yung sinabi ni Erwin Tulfo nung Blue Ribbon Committee Okay. So ngayon, kung ngayon pala yung nirereklamo mo, anong ginawa ni Digong? Si Digong din di ba? Si Digong din, di ba, nag-bend ng law? Pumatay na sila sa katutak na tao? So ano yun? One track mind si Marcoleta. O nga, no? Bugok yan And by the way, mga kababayan, ito Ano ba dyan? Ito yung dalawang bugok, no, na nag-uusap-usap na naman. No, na pinag-uusapan nga nila itong statement nga po ni Marcolelat. So, panoorin natin to, no? Diba si DOJ Secretary Crispin Rimulya ay nagnanais na maging ombudsman? Yes, at yan naman talagang gustong-gusto niya. At binigyan siya ng clearance di ba? Oo. Dahil may kaso sa ombudsman Kinakatakot talaga nila to, no? Well, actually, mga kababayan, no? Ito, nasagot na natin to, Yung kaso po ni Boying Rimulya sa ombudsman, wala pong bearing yon. Kasi wala naman po kasi ebidensya si Amy Marcos. Tinanong niyo kung paano sila natatakot kay Boying Rimulya, no? Pati si Amy Marcos gusto rin pong pigilan yung pag-appoint po kay Rimulya bilang ombudsman. Di ba? Test ay binigyan siya ng clearance. Hindi, pero mapilad daw si Amy. Oo, problema, nabigyan na ng clearance Ganun ba? Oo. Nako. Pero, eto ang bago. Alam nyo, no? Hindi ko talaga type tong style ng ng dalawang yan. Yung, ay, ganun ba? Bakit ganun? Obviously scripted Ang pangit yung magdrama, mga bugok. Kunwari walang alam, grabe yung drama nito, no? Bagong? Eto ang bago. Ano daw yan? Pinayagan siya mag-ombudsman? Merong nag-file ng sworn opposition. Pagtutol. Sinumpa ang pagtutol laban sa pagnanais ni Justice Secretary
Remulla na maging ombudsman. So ito'y sinumpaan pa niya. Sinumpaang Yung salaysay. kanyang pagtutol. Oo. Na mabigat ito. Alam mo ba kung ano mga dahilan? Dalawa lang ang binigay na dahilan. Kung bakit siya tumututol Oo. na maging ombudsman eto, ito si Secretary Remulla. Oh. Tinututulan ko na si Secretary Crispin Remulla ng DOJ ay maging mahirang na ombudsman dahil sa dalawang bagay. Okay. Una, failure. Bigo. Kabiguan, oo. To demonstrate the required legal acumen and adherence to the standards of probity based on his recent public pronouncements. Okay. So, ibig sabihin nito, may mga pahayag ang Justice Secretary na hindi nakakaabot sa pamantayan na Ng publiko. na nangaayon sa batas. Wala, di niya maintindihan. Di niya maintindihan yung sinabi niya na ni Marcoleta. Talaga yan. Kasi required legal acumen and adherence to the standards of probity. Base dun sa kanyang mga sinabi. Ano ba yun? Ito, pangalawa. Talagay din. Ano yun? Affirmation. Ibig sabihin, Pagsangayon. on Senator Erwin Tulfos bending the law. Nako! It constitutes a violation of the Code of Professional Responsibility and Accountability. So yung pag-yes niya, yes sir. Mabigat pala ang implikasyon. Mabigat, oo. Oo nga, no? Kasi sinabi niya, bilang Justice Secretary, kagawaran ng hustisya, katarungan, sometimes, sabi niya, ay, we have to bend the law. Para daw, to please the people. Isn't it right, Mr. Secretary? yes sir. Ayun. Yari sa doon. Doon siya ay nako, mabigat pala talaga, no? Kulit. Ha? Sige. So yun ang dalawang mabigat na katwiran. Nung Tanga-tangahan talaga itong dalawa na to, no? Tanga-tangahan lang eh. nag-file ng sinumpaang opposition. Parang may batayan, ah. Hindi lang para, may batayan, ah. Wala ka ba itatanong tungkol dyan? Yun ang gusto ko malaman, sino? Sino? Ang inan tong mga to, no? Sino yun? Sino nag-file? Sinong gumawa niyan? Niwala ko. Obvious na ano lang eh. Obvious na nang uuto lang eh. Putay tatapot nyo yan nang hindi nyo alam kung sino. Sino ba yan? Sino nag-file yan? So, ano ko ba? Bugok eh, no? So ngayon mga kababayan, no, actually kasi alam naman po natin, no, na yung dating ombudsman po talaga, imbis po na maging bantay po sa batas, naging lapdog lang po ni Digong. So tingnan niyo to, basta si Martires eh. Kasi po natatakot po sila kay Secretary Boying Remulla. Kasi nga po, ang dami pong mga mali-maling ginawa ni Martires. Na posible nga po na ituwid ito ni Secretary Boying Remulla pag siya po naging ombudsman. For example, ito. Ito, alam niyo ba to? Mga DDS. Martires insist on restriction to sal and access jail time for those making comments. Ayan, no? Alam niyo ginawa po ni Alam niyo ginawa ni Martires? Ito malamang itatama to ni Boying Remulla pag siya naging ombudsman eh. Yung ginawa po ni Martires, dati po kasi yung sal-in po ng mga politiko, open sa public yan. So yung ginawa po ni Martires na appointee ni Digong, tinago po yung salin ng mga Duterte. Bago kayo makakuha ng salin ng mga Duterte, kailangan may request muna kayo na aprobahan ng ombudsman. So sino yung ombudsman? Si Martires. So yung ngayon kailangan baguhin ito kasi gumawa ng circular order ata to ni Martires. At ang malupit dito mga kababayan, ikukulong kayo kapag kayo nagtanong kayo about sa salin. Ganyan po kababoy ang ginawa po ni Martires. So kaya ayaw ng mga DDS to. Ayaw ni Marcoleta to. Di ba? Tama nga, Jamie. Dahil pa sa tinago nga po ni Martires, yung salin ng mga politiko, kaya lamobo po yung problema sa flood control. Di ba pwede na pala itago yung salin eh. Hindi ko talaga makuha ko anong point eh. Kung bakit ginawa ito ni Digong at ni Martires eh.
O, di ba? So, ito pa malupit. Oh. In 2020, then Ombudsman Samuel Martires revealed he had stopped the Office of the Ombudsman lifestyle checks since he was appointed by former President Rodrigo Duterte. Tingnan niyo, di ba? Dati po kasi, para ang isa pong unang hakbang, para makapag-file po ng kaso sa mga politiko or ng elected officials, ang ombudsman, lifestyle check. So, ang ginawa pala ni Martires, noong 2020, tinigil po ni Martires yung lifestyle check ng mga politician. Bubo no? Oh, tapos ngayon, pipigilan ni Amy Marcos na maging ombudsman si Secretary Boying Rimulya. Ayaw ni Marcoleta. Bakit? Ayaw nyo na pagbabago? Ayaw nyo na baguhin ito? Diyan po kung malinaw mga kababayan na imbis nga po na maging tagabantay po ang ombudsman nung panahon ni Digong, naging lapdog po ito ni Digong. Di ba? Oh. O ito malapit. Oh. Ombudsman urges graft wraps versus Lao Parmali Executive. Ayan ha. So ito kay Ru, kinasuhan naman pala ng ombudsman. Kailan kinasuhan? January 10, 2025. O kailan patapos na yung termino niya? Tingnan nyo kalokohan nito, no? Nagkaroon na po ng investigasyon sa Senado na talagang implicated po talaga si Lau at saka si Duque sa Parmali. Dapat ora mismo na filean na ito ng kaso. Kasi po turn-over na nga po ng Senate yung mga dokumento sa ombudsman nun. Anong ginawa ng ombudsman? Kinasuhan nila 2025. Oh. So wala na to, nakalimutan na to. Ewan ko ba sa mga senador po na to kung anong katangahan tong mga meron tong mga to. So malinaw mga kababayan, malinaw mga ka-streetways, no? Na ito nga pong ginawa nga po ni Martires sa ombudsman ay pambababoy po sa institusyon. At ako naniniwala po ako, no, na tingnan ninyo meron pa yan eh. Nung panahon din po ni Digong, ombudsman, no? Tama, no? O, yung ombudsman, nung panahon din po ni Digong, napabayaan din po yung kaso ng mga sangkot po sa Napoles. Di ba sa PIDAP? Kaya nga na not guilty nga itong mga hinayupak na to eh. Di ba? So, ganyan po kababoy. Ganyan po kababoy ang ginawa po ng ombudsman po noong panahon nga po ni Digong.